Teka. Hey mga kapatid, good morning mga kapatid. Sa araw po ito, muli, ngayon po ay araw ng Tuesday at ngayon po ay June 3 na. Tatlong araw, third day of June. At ngayon tayo po ay dadako sa isang mahalagang paksa. At ito ay ang mula po sa 1 Peter 5:7 at pamagatan po natin itong unburdened, letting go and letting God. At sa ating pagpapatuloy ay muli sasamahan tayo ng aking partner para sa panimulang pananalangin at sa pagbabasa ng ating scripture for today para sa ating devotion. Okay. God's morning mga kapatids. Tayo po ay babasa sa 1 Peter 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na meron kami ngayon, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ng aming suliranin, Panginoon, lahat ng aming pasanin sa buhay na kinakaharap ngayon, Panginoon. Alam po namin na hindi mo kami iiwan, na hindi mo po kami pababayaan, Panginoon. Sasamahan mo po kami kahit anumang bigat ng aming pinagdadaanan sa ngayon, Panginoon. Maraming salamat po. Alam po namin na kayo po ang magpapagaan ng lahat ng ito. Amen. Ganun din po, Panginoon. Pinapanalangin po namin ang lahat ng may sakit, Panginoon, na nakakarinig ng iyong mga salita. Kagalingan po ang hiling namin sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming matututunan, Panginoon, sa araw na ito, na aming babaunin sa aming maghapon na gagawin ngayong araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggabay sa amin, pagbibigay ng knowledge at wisdom upang matutunan namin ang buhay na aming kinakaharap ngayon. Lahat po ng aming circumstances na pinagdadaanan, samahan mo po kami, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa inyong pangalan, sa pangalan ng iyon ako si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ang ganda ng talata is one of the masasabi nating favorite verse natin. Cast all your cares. At dito sa mundong ito ngayon, na puno ng hamon at alalahanin, madalas tayong madapa sa mabigat na pasanin ng stress at anxiety, lalo na yung mga sa panahon ngayon, kasi e-world na tayo ngayon, electronics, ang daming mga scammer, ang daming mga talagang ang mundo ngayon ay masasabi nating talagang punong-puno ng stress and anxiety dahil sa ang mundo ay naglalaban ngayon sa kabutihan at kasamaan. Saan ka ba nga ba tatayo? At kaya nga dito sa mundong ito ay napakahalaga na tayo ay patuloy na tumayo sa liwanag at katotohanan ng ating Panginoon. Sabi nga, minsan ang mga problema ito ay parang mga invisible weight, na nakadagan sa ating mga balikat, na nagmumula sa ating trabaho, maaring sa ating pamilya, relasyon, o sa simpleng takbo ng buhay. Pero ano nga ba ang solusyon? Ang ganda ho nung talata dun sa ating binasa sa 1 Peter 5:7, na nagpapakita ng isang simpleng pahayag. Subalit malalim ang kahulugan, ang pagsuko ng ating mga alalahanin sa ating Panginoon Diyos. Tuklasin po natin kung paano magtiwala sa kanyang pagmamahal at pangangalaga. Sabi nga, ito daw po ang susi sa pagkakamit ng kapayapaan at kalayaan. Sabi nga, nagiging confident tayo sa lahat ng bagay na panindigan natin ang katotohanan na siyang nagpapalaya ng lahat sa ating buhay. Sabi nga, hindi ito basta tayo tutupi lamang. Sabi nga, mga Kristiyano
ay pinatatatag ng pananampalataya at ang bawat Kristiyano na may katatagan ng pananampalataya ay siyang, sabi nga ay siyang nananatiling nakatayo at nananatiling may kumpiyansa sa kanyang lahat ng ginagawa. Dahil sabi nga, ang katotohanan ang siya nagpapalaya sa bawat tao. Ang ating pahayag na binasa o versikulo, ito po ay nag-uudyok sa atin na ipagkatiwala. Sa English nga sabi na cast, no? Cast in ang sinabi ng Panginoon. Ipagkatiwala natin. No? Parang, Lord, alam ko kakampi kita. No? Alam, para bang, okay. Sa buhay natin, minsan, di ba, may mga pagsubok o meron tayong mga sabi natin kalaban, hindi naman pagyayabang. Subalit alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Okay. Do your best shot. No? Pero alam natin, no, o kumbaga sa boxing, sige, sumunto ka lang, no. Pero dahil sa ang nag-train sa akin at ang Diyos ay kasama ko, nagkakaroon ako ng lakas, no, because of that might that God has given to us. Sabi nga, hindi ito isang simpleng pag-iisip lang tungkol sa mga problema natin. Ito ay isang aktibong pagkilos ng pagsuko natin. Kaya nga, kung ating sinusuko yan, parang boxing, no? Alam natin mananalo tayo dahil alam natin na kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga doon sa talata, ihagis natin ang ating mga pasanin, no? Cast, no? At ang stress o anxieties, fears, worries, no, ay mapagtatagumpayan ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, He will fight for us. No? Hindi natin kailangan buhatin ang lahat ng mag-isa. No? Dahil ang Diyos, ayon sa talata, ay umaalalay sa atin. He cares for us. No? Sabi nga, yan po yung bagay na dapat lagi nating alalahanin. No? Kung ang buhay nating ito ay wakasan ng Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. Kung ang buhay nating ito, mawala man ang mga material na bagay sa atin, God cares for us. May plano at may plano ang Diyos. Kaya nga, sa pagtitiwala natin sa plano ng ating Panginoon Diyos, doon tayo nakakakamit ng kalakasan. At sabi nga, ang kanyang pagmamalasakit ay hindi passive. No? Aktibo po ang ating Panginoon Diyos at interesado siya sa ikabubuti ng bawat mananampalataya. Sabi nga sa atin ng Psalm 34 verse 17, agad din diringgin ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. No? Agad diringgin ang matuwid at inililigtas sa panganib. Hindi siya basta nakikinig lang, no? Sabihin, sumasagot, kumikilos siya at gumagawa ng paraan para iligtas tayo. Sabi nga, ang kanyang pakikialam ay may konkretong resulta, no? Gaya ng pagpapadala ng tulong o pagbabago ng sitwasyon. Sabi nga kumisan, parang hindi natin nararanasan yung tugon ng ating Panginoon. Minsan, redirection niya sa atin ng Panginoon Diyos. Kasi nga, malimit na nananahan tayo doon sa vested interest natin, na nagiging selfish tayo sa mga bagay, na kumisan, iniuhuli natin ang Diyos, no, sa ating buhay. Hindi natin iniuuna sa lahat ng ating desisyon. Kaya nga kumisan, napapahamak ang tao. At dito, pinapakita po sa atin na upang ating tugunan ang talatang ito, ay kailangan po natin na lagi nating isaalang-alang. Ang una, ang soberenya ng ating Panginoon Diyos o yung kanyang pagiging sovereign God o yung siya ang lahat para sa atin. Siya ang malakas, siya ang having He is omniscient, omnipotent, and omnipresent sa lahat. Nandun siya sa lahat sa atin. Alam niya, nalalaman niya lahat sa atin. Nandun siya sa ating sitwasyon at siya'y kumikilos. At siya'y may kapangyarihan na dapat nating makita, na dapat nating maunawaan, at dapat nating tugunan. Kahit gaano kahirap ang ating mga pinagdadaanan, alam ng ating Panginoon Diyos ang lahat. Siya ay may kapangyarihan na baguhin ang anumang ating sitwasyon o mga bagay-bagay sa ating buhay. Kaya niyang baguhin. Ang kailangan lang natin, magtiwala. Sabi nga sa atin ng Psalm 139 verse 1 up to 4.
Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. For ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. For di pa ako umiimik yaong aking sinasabi, alam mo na ang lahat. Iyon, lahat ay di malilihim. No? Sabi nga, kahit mga hindi natin masabi o maaring ikinahihiya natin, alam ng ating Panginoon Diyos. Hindi niya ito pinapansin lang, pero may plano ang ating Panginoon Diyos sa lahat ng ito. Lagi siyang, sabi nga, He is always, hindi lang one step ahead sa atin, napaka makapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. At sometimes, dinadala ng Panginoon Diyos sa mga bagay na yan upang patuloy tayong manalig sa Kanya. Patuloy nating ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Dahil ang total surrender natin sa ating Panginoon Diyos, ang siya lamang makapagbibigay ng lakas sa atin. Kung tayo ay parang tila meron pang lakas na masasabi natin, Lord, kaya ko pa ito. And that's all wrong. Dahil ang gusto ng Panginoon, total surrender. Dahil alam ng Panginoon Diyos ang lahat ng ito. Hindi natin dapat ipagmalaki ang kahit kakaunting lakas na meron tayo, karunungan na meron tayo. Sabi nga sa atin ng Philippians 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaya nga kung ang lakas ng yan na galing sa ating Panginoong Kristo ang siyang nagtutulak sa iyo upang gapain ang kaaway, yan yung sinasabi natin, I can do all things through Christ who strengthens me. Sometimes, hindi niya inaalis agad ang problema. Pero binibigyan niya tayo ng tapang para harapin ito. Gaya ng ginawa niya kay Haring David laban kay Goliath. Di ba? Lahat ng qualification wala si David. Bata, maliit, lahat. Versus sa isang trained na mandirigma, equipped ng mga kasangkapang pandirigma. Anong binigay ng Panginoon? It's a string. A sling, with stone. Kaya nga napakahalaga ng typology ng bahaging yan. The string that attach, na naka-attach ito sa atin, sa ating Panginoon. String attach sa ating Panginoon Diyos upang magbigay sa atin ng kalakasan. Na nagpapakita na tayo ay kasama natin ang ating Panginoon Diyos. That if we trust in Him, even the giants in our life will fall. Kung ating ilalagay, ito ang problema. Kung tayo ay nasa ating Panginoon Diyos, because of Christ, kayang talunin ng ating Panginoon Diyos ang anumang problema sa ating buhay. Ang anumang sitwasyon sa ating buhay na tila ba parang dumudurog sa ating pagkatao, na tila ba dumudurog sa ating pananampalataya, na tila ba nagbibigay ito ng bigat at pasakit sa ating buhay. Maging yan man ay kasalanan. Mga bagay na hindi natin napagtatagumpayan. Kaya nga, napakahalaga ng buhay natin, ang tamang pagtatalaga ng ating buhay sa ating Panginoon Diyos. At ang pagsuko natin sa ating Panginoon Diyos ay hindi pagsuko sa ating responsibilidad, kundi pagkilala sa Kanya na mas malaking ang Kanyang kapangyarihan at plano para sa ating buhay. Kaya nga kung ano man ang ating dinaranas, harapin natin ito na may pananampalataya. Let God be God.
o let go and let God. Sabi nga sa atin ng Luke 6 verse 46. Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon? Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang mga sinasabi ko. No? Kaya nga, let God be God. Sinabi doon sa Luke 6:46, bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon? Marami sa atin ang tumatawag sa Panginoon, ang dadarasal sa Panginoon, pero hindi naman tayo sumusunod sa Panginoon. Minsan gusto natin, Lord, alisin mo ito sakit na ito. Tanong, sumusunod ka ba sa Lord? Lord, alisin mo ang pagsubok na ito. Lord, alisin mo ang mga bagay na ito sa aking buhay. Tanong, sumusunod ka ba sa Panginoon Diyos? Minsan lalapit ka sa pastor, pag-pray mo ako, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ang dami nating kuda, ang dami nating sinasabi. Pero, the bottom line is, are you trusting God? Sumusunod ka ba sa Panginoon? Gusto mong mabago ang buhay mo, pero ayaw mong baguhin ang sarili mo o attitude mo. Imposibleng kumilos ang Diyos sa sitwasyon mo. Dahil ang tunay na pagsuko ay nakikita sa pagtalima sa kanyang salita o pagsunod sa kanyang salita. Gaya ng pagpapatawad sa kaaway o pagiging tapat sa pera kahit mahirap. Ang pagsuko sa ating Panginoon Diyos ay parang pag-upo sa passenger seat habang nagmamaneho si Lord. No? Parang may kwento yan eh. No? Sabi nga ay merong isang juggler ba yun yung tumatawid sa alambre, no? Juggler, no? Kung ano man tawag doon, no? Sabi ni Lord, siya yung juggler, no? Sige, tumawid siya. Palakpakan ng mga tao. Palakpakan tayo. Tumawid siya doon sa alambre. Palakpakan tayo. Sabi ng Panginoon, sige, gusto mo bang tumawid kasama ako? Dahil sa nakita natin, juggler, no? Sige, tatawid. Inaalalayan tayo ng Panginoon. Kita natin, inaalalayan tayo, tawid tayo. No? Para may challenge ang ginawa ng Panginoon, nagpiring siya. Tapos, kumuha ng karatela. At doon ka pa uupuin. Tanong, sasay ka ba? And that's the decision is yours. Katulad ng, sabi nga ng ating analogy na yan, no? Kinakailangan po natin gawin ang ating parte. Na kung ang Diyos ang siyang nagmamaneho ng ating buhay, kinakailangan po natin magdasal, maghanap ng solusyon, at gumawa ng tama. Yan ang parte natin sa ating Panginoon Diyos. Ulitin ko, magdasal, maghanap ng solusyon. Ano nga ba yung solusyon, Lord, na nais mo? Sabi nga, nakikita natin yan sa pagbabasa natin ng Biblia, pagtitiwala natin, at pagtingin sa ating paligid kung ano ang binibigay na available na solusyon ng Panginoon Diyos o best solution ng Panginoon Diyos sa ating pagkakataon, sa lahat ng ating mga pinagdaraanan, circumstances or situation. At dyan, piliin natin gumawa ng tama. Piliin natin na gawin kung ano ang pinagagawa ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, ang ating Lord ang nagdadrive ng buhay na ito. Ang ating Lord ang nagdadrive sa ating mga sitwasyon. It means, siya po ang nagbubukas ng pinto at nag-aayos ng resulta. Kaya nga sa lahat ng ating desisyon na meron tayong pananalangin at pagtitiwala sa Kanya, huwag po tayong matakot na magkamali. Dahil kung yan ay pinanalangin natin, tayo nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoon Diyos, He made beautiful in His time lahat ng ating daraanan. Dahil yan sa pag-ibig ng Diyos. Ang pagmamalasakit ng Diyos ay hindi lang isang konsepto. Ito ay isang aktibong pagpapakita ng Kanyang walang hanggan at sabi nga, walang kondisyong pag-ibig sa atin. Sabi nga sa atin ng 1 John 3:16, Ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Bilang mga lingkod ni Kristo, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at tumahamak sa inyo magandang pag-uugali. Amen. No? Ang ganda nun, no? Sabi nga, hindi lang I love you ang Diyos.
No? Tinuturuan niya tayo na baguhin ang alin? Attitude natin. Attitude natin sa Kanya at attitude natin sa tao. Maaring hindi ka entertainer ng mundong ito. Maaring may mga tao sa buhay mo na tila ba parang hypocritical ang dating, no? Yung kung makabati ay wagas pero pag talikod mo ay wagas din ang paninira, no? Sabi nga marami niyan. And sometimes yun yung mga tao na ah, pinili mong maging kaibigan, no? Pinili mong pagkatiwalaan, pero hindi ka dapat hinanakit sa kanila. Dahil nagpapakita yon ng pagkatao nila, hindi pagkatao. Dahil ang pagiging tunay sa isang tao at ang pagiging tapat sa pagiging ikaw na binago ng ating Panginoon Diyos, ang siyang mas mahigit na dahilan. Dahil ibinigay, even kahit ang Panginoon Diyos sa ating buhay na ito. Sabi nga, winakasan niya na ang ating kasalanan, ang ating kamatayan, at lahat ng ito. Pinagtagumpayan na ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. No? Sa John 3:16. Na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Minahal tayo ng Panginoon Diyos kahit tayo makasalanan pa. Ganun siya kung paano magmalasakit sa atin. Sinasabi niya sa Romans 5:8. Patuloy siyang sumusuporta sa bawat isa sa atin. Sa ating mga pagsubok. At dyan, binibigyan po tayo ng lakas na kinakailangan natin kung tayo man ay dumadaan sa mga pagsubok nito. Sabi nga, ang lahat ng yan, pagdaraanan natin. Pero ang tanong, nananampalataya ka ba? Naniniwala ka ba? Dahil kung naniniwala at nananampalataya ka sa ating Panginoon Diyos, matutunghayan mo ang kapayapaan ng Diyos. Meron kang peace. Kapag isinusuko natin ang ating mga alalahanin sa Diyos, nakakaranas tayo ng kapayapaan na higit pa sa pang-unawa na meron tayo. Kaya nga, lagi nating nababanggit dito yung Proverbs 3:5-6. Ano sabi doon? Proverbs 3. 5:6. Nalali po, kawikaan. 5, 6. Pagkat di niya sinisiyasat daang patungo sa buhay ang 5, 6 naman. Kawikaan 3. 5-6. 3. Wait lang po. 3, 5, 6. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manahan sa sariling karunungan. 6. Sa lahat ng iyong gawain siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. Ang hindi pag-asa sa sariling karunungan ay hindi nangangahulugang maging mangmang. O maaaring sabihin natin yung word na TANGA. No? Sa halip ito po ay ang pag-amin na ang plano ng Diyos ay mas makabubuti, mas malawak kaysa sa ating nakikitang solusyon. Kaya nga, minsan nakikita natin yung solusyon na yan, pero hayaan natin ang Panginoon Diyos. Halimbawa, kahit na hindi mo maintindihan kung bakit nawalan ka ng trabaho, tandaan mo, ang Diyos ay mas may magandang rason sa lahat ng ito. Ano man ang solusyon, ano man ang sitwasyon mo yan, laging may plano ang Diyos. Kaya nga, sa patuloy natin ng paghahanap ng solusyon, sa patuloy natin na ating paghanap ng direksyon sa ating Panginoon, maaring yan ay redirection ng Panginoon sa ating buhay. Hindi nawawala ang mga problema, pero nababawasan ang timbang nito dahil alam nating nasa mabubuting kamay ang lahat. Pero kung aalalahanin mo ito, hindi ito magdaragdag ng buhay sa iyo kahit isang oras. Ito'y pabawas ng pabawas. Kaya nga, sa ating pag-aaral na ito, mga practical na aplikasyon na lagi na rin naman nating nababanggit upang maisabuhay natin ang talatang ito sa 1 Peter 5:7. Una, pananalangin. Huwag po nating alisin yan. Regular tayong dalhin natin ang anumang alalahanin natin sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Pagkatiwala natin sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya. No?
Sabi nga, cast. No? Ihagis natin. At habang ginagawa natin yan, patuloy tayong mag-aral ng Biblia. Doon natin nakikita yung tugon ng Diyos. Paghahanap ng mga pangako ng Diyos sa banal na kasulatan na nagbibigay ng katiyakan at kapayapaan sa atin. Katlo, pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Pagtiwala tayo. Tiwala tayo sa kanyang plano at pagiging mahinahon kahit sa gitna ng kahirapan. Patuloy po natin gawin ang mga bagay na yan. At ikahuli, pagbabahagi sa ibang mga mananampalataya. Paghahanap ng mga suporta at encouragement mula sa mga kapatid sa pananampalataya. Kaya makikita natin yung mga tao na tunay nating mga kaibigan, mga tunay nating kapatid, ang siyang mga kasama natin sa panahon ng ating pagdurusa. Sa panahon na kung saan nandoon tayo sa tagumpay. Sabi nga, hindi lang puro pagdurusa. Dahil ang tunay na kapatid, kasama mo yan sa lahat ng bagay. Nakakasama mo. They rejoicing in your victory and also nakakasama natin when times na nandun tayo sa paghihirap ng ating buhay. When we are struggling, kasama natin sila. Kaya mga kapatid, a friend is a gift from God. Dahil ang Diyos ay siyang nagpapatunay na siyang lagi nating nakakasama. Kaya nga, ang mga tao na sa paligid natin ang siyang nagbibigay sa atin ng encouragement na mapalapit tayo sa Panginoon, ituon natin ang ating tiwala sa ating Panginoon Diyos. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon Diyos mag-isa. Ibibigay niya sa atin ang mga tamang tao, ang mga tamang desisyon sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, bilang pagtatapos na ito, no? Ang unburdened, no? Kaya nga unburdened, no? Kasi nga burden is pabigat, no? Sabi nga, ano ito? Paano tayo magiging unburdened? Letting go and letting God. Hayaan natin at hayaan natin ang Panginoon Diyos ang kumilos. Sabi nga, if God is for you, who can be against you? Ito po ay hindi isang titulo lamang ng resulta ng pagsunod sa 1 Peter 5:7. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsuko ng ating mga alalahanin o letting go and letting God, ano po? Makakaranas po tayo ng kalayaan, kapayapaan, at isang malalim na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Yan po tayo nagtatapos mga kapatid, at sa bahaging ito, nais ko namang ibigay ang refleksyon ng aking partner sa umagang ito. At ito na po siya. God's morning mga kapatid. Maraming salamat po sa Panginoon sa pagbibigay ng mga talatang ating narinig upang maging sandata natin sa ating mga kinakaharap, sa ating mga sitwasyon na mayroon tayo ngayon. Alam natin na ang ating Panginoon ang magbibigay sa atin ng lakas upang labanan ang lahat ng ito. Kung ano man yung ating mga pinagdadaanan sa buhay, kung ano man yung bigat, kung ano man merong bigat sa ating katawan, sa ating sitwasyon, kinakaharap sa ngayon, kung yan man ay kalusugan, sa sakit, sa pinansyal na pangangailangan, sa mga, kung ano man mga bayarin na siyang bumibigat sa ating sitwasyon, sa ating mga na nakapatong sa ating mga balikat. Alam natin na ang Panginoon ang magpapagaan ng lahat ng ito. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Manatili lang tayo sa presensya ng ating Panginoon kung ano man yung ating mga ginagawa. Patuloy nating tayo magpanalangin, ipag-pray natin ang bawat isa at sama-sama nating labanan kung ano man meron tayo. At ganun din, kumustahin natin ang sitwasyon ng bawat isa. Baka naman yung isa nating kapatid, hindi lang sila umiimik, ay napakabigat na kanilang pinagdadaanan. Sa pamamagitan lang ng pangungumusta, panalangin, pagpapanalangin sa kanyang mga pinagdadaanan ay mas gagaan ang sitwasyon niya sa buhay. So, tayo po ay manatili sa presensya ng ating Panginoon at ang Panginoon po ang magpapagaan kung ano man ang sitwasyon meron tayo. Lahat po ng
ito ay ating isurrender sa Kanya. Huwag po tayong mahiya na lumapit sa ating Panginoon sapagkat hindi naman po lingid sa Panginoon kung ano man yung ating mga pinagdadaanan. Kahit po yan ay itago ninyo sa Kanya, hindi po yan hindi po yan malilihim sa ating Panginoon sapagkat lahat po ng sitwasyon na meron tayo ay alam na alam niya. Lumapit lang po tayo sa Kanya. Yun lang po ang iniintay niya. So maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Amen. So, dahil yan, nais ko namang patunguhan ang ating mga partners online. Yan. At ito ay siyempre, pinangunahan tayo ng ating kapatid, no? Si Ate Carmelyn Tanyo. At batiin na rin natin ang buong angkan ni Ate Len, no? Ang Azucena Tanyo family. Yan. Siyempre, kasama rin natin ang aking pinsan dyan sa Alamada, Cotabato. Yan, si Ate Lilibet Getgano Chua. At batiin na natin ang buong angkan ng Getgano at Chua family. Yan. Yan, siyempre kasama rin natin ang ating Kuya Chris, no? Yan, dyan sa Bulaking Chao. At batiin na rin natin ang buong angkan ng Silang at Artillaga family. Yan, ang mag-asawa. Yan, si Ate Marta at ang Kuya Chris. Yan, sabi nga, mga goods morning, no? God's morning. Yan, mga pagbati, ano? Sa ating mga kapatid, God's morning. Yan, sa ating lahat. At syempre kasama rin natin ang Kuya George Pios ng Bacolod at batiin na rin natin ang buong angkan. Yan. Angkan na ang ating batian din eh. No? At syempre kasama rin natin ang ating butihing si Pastora Fe. Yan, kasama natin. Batiin na rin natin ang buong angkan ng Artillaga at Andal. Yan. Yan. At syempre, yan, si Ate Cindy. At batiin na rin natin ang kanyang buong angkan. No? Yan ang regular natin talaga nakakasama. At syempre, ang aking magandang nanay. Yan, batiin na rin natin ang angkan ng aking nanay. Yan, kasama kami doon. Yan, si Nay Winnie Patual. Yan, at batiin na rin natin ang buong angkan ng Dalangin Patual family. Syempre, kasama rin natin si Ate Nela Nonoso. At batiin na rin natin ang buong angkan ni Ate Nela Nonoso at Kuya Tony. Yan. Oh, mamaya. Oh, nakita ko eh. Hinahanap ko pa. Yan. Yan. Pagbati. Yan. Ang daming pagbati dito ni Nay Winnie. Yan. Binabati po natin lahat sila. At syempre, sama si Angel. Bagong panganak. Pero ako naman, no? Ibig na nagpapahinga. Sis Angel, no? We are happy. Patuloy ka magpalakas at ang iyong babying pogi, no? Si Rael, no? Congratulations sa inyong mag-asawa, no? Roel, no? Okay, si Roel, no? Yung L kasi meaning niyan, ano eh, kay Lord eh, no? No? Roel, no? Para kay Lord, ibig sabihin, no? Anyway, so, ganun pa man, alam niyang mag-asawang ito kung ano ang ibig sabihin syempre ng pangalan na yun. Pero naalala ko lang, the word L, no? This means mula sa ating Panginoon Diyos, no? At yan, kasama rin natin mag-asawang ito. Yan, good morning. Si Pastora Julia, si Doktora Julia, yan, at batiin na rin natin ang buong angkan ng C family, no? At yan, kay buong pamilya rin ng Bombani at Malasmas family. Yan, kay Kuya Jimmy Gunyo. Yan, miss ko na yan si Kuya Jimmy. No, batiin na rin natin ang buong angkan. Yan, kay siyempre ang aking kapatid, no? At batiin na rin natin ang kanyang buong angkan, no? At kasama rin kami diyan. Yan, Sister yan. Yan, si Gilbert Bautista, yung aming foreman. At batiin na rin natin ang kanyang buong angkan at ang kanilang anibersaryo mag-asawa. Yan. Si Brother Mike, isang mapagpalang umaga bro. At batiin na rin natin ang kanyang buong angkan. Yan, ang Biray clan. No? At syempre ang aking isa pang pinsan dyan sa Cotabato, si Ate Cousin Didit Brigule, at batiin na rin natin ang buong angkan. Yan. At syempre, ang aming kapatid si Tin, no?
Christine Nonoso, happy anniversary sa inyong mag-asawa at sa inyong buong pamilya. Patuloy kayong alagaan ng ating Panginoon, no? At patuloy na palakasin ang relasyon ninyo bilang mag-asawa. At patuloy na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. At batiin na rin natin ang buong angkan, no? ng pamilyang ito. Yan, sabi nga dito, iluhod lang po natin lahat sa Lord at buong pusong ipagkatiwala sa Kanya ang anumang sitwasyon na ating nararanasan. Mas lalo nating ipagkatiwala sa ating Ama ang ating buhay. Pa-shout out po sa aking mga kamag-anak at buong angkan. O shout out, no? Yan, that's all mga kapatid. At dahil yan, purihin ang ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. Kung namin Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa aming natutunang aral na ito. At patuloy na dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy mong pag-iingat at patuloy, Panginoon, na pagtuturo sa amin. We acknowledge, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang nagturo sa amin at ikaw ang pinakamagaling na guro na aming masasandigan upang maunawaan namin ang katuroang ito. Patuloy na idinadalangin namin ang aming mga circumstances, situation, Lord, o kung mayroong mga trial sa aming buhay na aming iniharap. Lord, kami po, Panginoon, ay nagtitiwala sa iyong patuloy na patnubay at patuloy na gabay sa bawat isa sa amin. Patuloy din po namin idinadalangin, Panginoon, ang your divine protection, divine provision, divine favor, at divine intervention sa lahat ng aming mga makakausap, makakahalubilo. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, ay makita ang iyong ilaw sa buhay namin. Makita, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Again, O God, we thank you and we praise you. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. At dahil dyan, at nais din pala nating makidalamhati sa mga kamag-anak, no? At mga nagmamahal, kaibigan, no, ng aking Tito Ben, no? Tito Ben Kuria, no, na ngayon po ay namayapa na diyan sa Lumban, Laguna. At ngayon po ay nandun po ang kanyang labi na mamayapa po sa edad na 90 years old, no? Sabi nga, biyaya na ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay, kami po, no, ay nakikidalamhati, no? At loobin ng Panginoon Diyos na tayo ay makarating sa Lumban, Laguna para makita ang ating mga kamag-anak, no? Ang mga kamag-anak namin na nakikinig dito ngayon ay sabi nga, ang ating pangungulila ay kasama sa mga dapat nating pagdaanan. At ang Diyos ang siyang patuloy na magbibigay at magkakaloob sa atin ng kalakasan. At dahil dyan, mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.